yan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-Usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, maganda umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon po araw na ito ng Sabado, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 10 na umaga. Siyempre napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. At napapanood din po tayo sa ating RP1 page sa Facebook, ang ating live streaming. Samantala, napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service, at napapanood din po tayo sa ating FB page ng Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan na ating programa ngayong araw na ito. At tulad ng dati, marami pa rin po tayong pag-uusapan. Lalo na po ngayon, medyo naipon yung ating mga issue ngayon, yung mga pag-uusapan dahil sa dumaan na holiday season. Kaya nako, dyan lamang ho kayo. Mga mahalagang usapin po ang ating pag-uusapan. Unang-una na dyan, nako, itong tungkol na naman sa mga digital fraud na ito. Yung mga scammer, mukhang nag-ipon din ng kanilang lakas at mga teknolohiya. Kaya yan po unang pag-uusapan natin sa unang bahagi ng ating programa. At syempre para naman po sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Mamaya ay magkakaroon naman tayo ng diskusyon kaugnay po dito sa National Government Right Sizing Program o yung NGRP bill. Pero bago yon, syempre, meron muna tayong flash report. Ito na nga ba yung sinasabi natin? Meron pong sunog, sumiklab sa isang gusali dyan sa Intramuros, Maynila ngayong umaga. Alamin natin ang detalye ng balitang ito mula sa ating kasama na si EJ Lazaro. EJ. Radyo Pilipinas Flash Report. Okay, EJ? Yes, Ben, itinaas na nga sa ikatlong alarma itong sunog na sumiklab sa Maynila na nagsimula pasado alas 8 at 6 ngayong umaga nga. Patuloy ang pagresponde ng mga bumbero sa susunog na may tatlong palapag na gusali sa may area ng Biaterio Street at General Luna Street malapit yan. Ay, naku EJ. O nawala si EJ, pakitawagan ulit. So, eto may flash report tayo, no? Katulad ng sinabi natin, ako naman, may sunog dyan sa Intramuros, Maynila ngayong umaga. Abangan natin yan samantala. Okay na, sige EJ, go! Yes, Ben, itinaas na nga sa ikatlong alarma itong sunog na sumiklab sa Maynila na nagsimula pasado alas 8 at 6 ngayong umaga. Patuloy ang pagresponde ng mga bumbero sa nasusunog na may tatlong palapag na gusali sa may area ng Biaterio Street at General Luna Street malapit yan sa Manila Cathedral. Wala pang napauulat na nasaktan dahil sa nasabing insidente habang patuloy naman ang pagpasok ng mga bumbero upang apulahin ang sunog. Ito si EJ Lazaro para sa Radyo Pilipinas. Okay, maraming salamat EJ. Ayan, yung ating flash report mula dyan sa Maynila, malapit dyan sa Manila Cathedral, nasa third alarm, nasusunog yung three-story building. No? Ayon dun sa report ni EJ Lazaro, nagsimula ito kaninang alas 8 pa ng umaga. At patuloy na inaapula pa rin yung sunog na yan. Samantala, dumako na po tayo sa ating diskusyon ngayong umaga. Katulad ng sinabi natin, ngayong pagkatapos ng holiday season, mukhang nakapag-ipon din ng kanilang lakas ang mga scammer dyan sa mga sa mga digital platform natin. Kaya kakausapin natin syempre isang cybersecurity analyst, si Mr. Art Samaniego, ang ating suki. Sir Art, magandang umaga po ulit.
Ben, good morning. Ay, Good morning sa mga nakikinig at mga nanonood. ayun, nako, Happy New Year, Sir Art. Oo, Happy New Year. Nako, eto nga, sabi natin kanina, sa tagal ng bakasyon, mukhang hindi nagpahinga yung ating mga scammer, ano? Mukhang nag-iipon ng lakas na naman para dun sa kanilang mga isasagawa ngayong mga panahon na ito. Kasi dun sa ating napag-alaman, ano, may mga bago na naman na mga pamamaraan yung ating mga scammer at talagang sabi nga doon sa isang artikulo na yun, mukhang mas pinalakas pa yung kanilang yung kanilang kaalaman dito. Pero bago yon, Sir Art, ano ba yung mga bagong trend ngayong 2025 pagdating nga dito sa mga virtual at mga digital fraud na ito? No, kahit meron tayong mga bagong attacks o mga ginagawa ng mga kriminal na po, tandaan natin na yung mga luma nilang mga pang-i-scam, effective pa rin. Mhm. Kaya kahit may mga bago na, dapat hindi mawala ang focus natin na yung nang uuto sila, nang phishing sila, ibig sabihin nangunguha ng mga information tungkol sa atin. Pag-ingatan pa rin natin yun. Mhm. Pero ngayong 2025, meron tayong mga 5 bagay na nakikita. Okay. 5 mga scam na nakikita na, well, mukhang lalakas sila Mhm. dahil sa mga to, sa Aha. paggamit ng mga bagong technology. Aha. Ang isa sa mga nakikita namin, ang number 1, yung AI-powered na mga pang-i-scam at pag-atake sa mga users. Mhm. So yung AI kasi nag-advance na siya, na pwede mo gamitin siya sa kabutihan at pwede mo din siya gamitin sa kasamaan. Mhm. So ito yung ginagawa ng mga scammer natin ngayon. Mhm. So ginagamit yung AI kasi dati pag wrong spelling yan, alam mo na Yes. na hindi galing sa bangko yan kasi hindi naman nagpapadala ang bangko ng mga grammatically wrong na mga email. Mhm. Ngayon dahil sa AI, nag-improve na talaga yung pagpapadala nila ng scam Mhm. attacks. Mhm. So pati deepfake, yung paggaya, yung napag-usapan natin to dati, di ba? Yung Yes. paggaya ng muka ng Mm-mm. tao, Mhm. na pinagsasalita natin sila ng mga bagay na hindi naman nila sinabi sa paggamit ng Mhm. technology. Mhm. So ito yung mga pwedeng mangyari ngayon sa atin. Ang pangalawa, tinatawag namin itong synthetic identity fraud. Okay. So ang Synthetic. synthetic. So Okay. parang hindi totoo, parang anong tawag ba ito? Parang pinatungan ng mga katotohanan. Mhm. So ito yung paggamit ng fake identity na kinukombine yung real saka fabricated o fake na information. Aha. So halimbawa yung mga yung picture mo kinuha pero iba yung pangalan tapos sama yung birthday. Mhm. So kinukombine nila to. Sa pamamagitan nito nagiging mas effective sila. Mhm. ang pang-i-scam nila. Yun yung pangalawa, no. Ang pangatlo yung nag-i-evolve yung ransomware tactics ng mga kriminal. Aha. So ang ransomware kasi halimbawa nanakawin yung data ng isang kumpanya at ilalock nila yan. At sinabing pag di ka nagbayad, hindi namin i-release yung lock. So hindi mo na ma-access Yung mga data, no? mga data mo, Oo. hindi mo na ma-access. So Aha. ito yung ginagawa nila pero double scam yung ginagawa nila. Kasi ang una, ibebenta yan online. Yes. Pag binenta nila online yan, syempre kikita na sila. Pangalawa, sisingil sa'yo Mhm. dun sa kumpanya. Pag sinabi ng kumpanya na, hello, Sige po. pag sinabi ng kumpanya na, oo, magbabayad kami, edi kikita na sila dun. Mhm. Mhm. So yun yung pangatlo. Aha. Ang pang-apat, tinatawag itong credential stuffing at Mhm. mga account takeover. Yung credential stuffing, ibig sabihin nun, mangungulekta siya ng mga, halimbawa ikaw, isi-search ko lang yung kung anong ginagawa mo online, tapos lahat ng mga information, ikukolekta ko yan. Mhm. At pwede ko yung gamitin
sa susunod na mang-i-scam ako, pwede ko iskamin ang pamilya mo, mga Aha. kaibigan mo, kasi marami na akong information na alam sa iyo. Mhm, mhm, So, mhm. account takeover, isa to sa pinaka-effective pa rin na pamamaraan Oo. ng mga scammer. Yun na nga. So, So, paano maiwasan yan, Sir Art, yung account takeover na sinasabi mo? Kasi alam ko ngayon, marami tayong mga naririnig na ganyan eh. yung account takeover, yung nanakawin yung Facebook mo, di ba? Mm-mm. Tapos hahanapin nila kung sino lagi Oo. mong kausap. Oo. At yun ang i-scamin nila. Yes, Hihinga ng oo. pera, uutangan, sabihin may sakit ka. So, Mm-mm. para maiwasan po to, kailangan natin gumawa ng mga steps. So, una nito, dapat matatag o strong password ang gamitin natin. So, at least 12 characters, capital, small letters, numbers, saka special characters. Mhm. Yun yung una. Ang pangalawa, dapat i-activate natin yung two-factor authentication natin o yung one-time PIN. Mhm. At ang one-time PIN po natin, laging pinapaalala ng mga bangko at mga e-wallet na wag isi-share. So halimbawa, may nagtanong, ano yung pinadala naming notification sa'yo? Yan po yung OTP nyo. Wag na Yun. wag pong isi-share, wag na wag pong ibibigay sa ibang tao. Pag pinigay nyo yan, pwedeng ma-take over yung account nyo. Aha. Okay. So ang panglima po, yan yung exploitation ng IoT device, yung Internet of Things natin. So halimbawa, yung camera natin sa bahay, naka-default password lang, pwede yung makita ng mga kriminal, makikita nila kung anong ginagawa mo sa bahay mo pag may Okay. mga camera ka Aha. na nakakonect sa internet. So, anong gagawin Kaya dapat doon? ingatan. Dapat po palitan kagad natin ang default password Aha. ng ating mga camera kasi may default password yun. Okay. Pag di mo pinalitan yun, i-access lang yun ng mga kriminal, ipapasok yung password, makikita na nila yung ginagawa mo sa bahay. Pero o saan sa nakukuha yung office. default password na yan ng mga kriminal? Di ba sa inyo lang yon? Pag bumili po kasi kayo ng device, naka-default password yan. Kalimitan yan, nakalagay 6 na 0 muna. Pero may instruction yan, paano palitan yung password. Yung Okay. iba, tinatamad na. Oo nga eh. Oo, yung iba Ayaw syempre. ng palitan. At saka yung iba Oo. hindi marunong, di ba, Sir Art? Tama. Mm-mm. Oo. So hindi sila marunong. So, Pero yung like for example, yung mga wifi, mga router na ganon, di ba pag binigay sa inyo yon nung kumpanya, may default na password din yon, dapat din ba na papalitan yon? Tama po. Dapat palitan din yan kasi yung default password, yun yung password ng mga naka-embed o unang ginamit sa kanya. So, kalimitan to madaling hulaan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 0, 0, 0, mga ganun yung password para madali mong gamitin at madali mong tandaan. Ang problema nito, yung mga default password na to, mag-search ka lang sa internet, default password ng router mo, makikita mo na. Kaya Okay. dapat po palitan kagad yung mga password ng mga device natin, lalo na yung mga i-connect natin sa internet, yung doorbell, yung camera, yung aircon. So dapat po palitan natin yung mga default password na yan, lalo na pag yun nga, nakakonect sa internet. Ayun, ako. Yung binanggit mo kanina na ransomware pala, Sir Art, dati, 2 years ago, gagawa ka nun 12 hours, no? Tapos, ngayon daw ay down to 3 hours na. Kaya by 2026, paano na kaya tayo niyan? Oo, grabe yung advancement ng technology. So halimbawa ako, hindi naman ako programmer, hindi ako marunong mag-code. Nakagawa ako ng mga app, nakagawa ako ng mga program na gamit yung AI. Mm-mm. Ang bilis lang yung ginagawa ko dati na nagre-research pa ako, ginagawa ko ng 2 linggo. Ito na, 2 linggo ko ginagawa. Mm-mm. Ngayon nagawa ako in 5 minutes. Aha. Wow! Ganun kabilis. Ganun na kabilis. Napapadali ng teknolohiya yung buhay natin, yung Aha. trabaho natin. Aha. Napapadali niya. Pero ginagamit din to ng mga masasamang Yun nga loob para manakaw yung mga data natin. Oo nga, no? So, dun sa mga nakikinig sa atin, Sir Art, kasi sigurado ako meron pa rin hindi masyadong updated, ano? At saka walang masyadong alam kasi sa digital, yung mga platform, at saka kung ano-ano pa. Pero meron silang mga ginagamit, di ba, na mga digital din. Hindi nila alam, pag tinanong mo sila kung alam nila yung deepfake, hindi nila alam. Hindi rin nila alam kung ano yung AI. So, paano ba natin sila ma-educate in layman's term tungkol dito, Sir Art? Gumagawa po ang Scamwatch Pilipinas ng mga
seminars at nagtuturo kami na libre. So makipag-ugnayan lang sa amin kung meron kayong senior citizen group o yung sa mga schools, kung gusto nyo kaming i-invite para magsalita tungkol sa mga to, nagpupunta naman kami. Kasi ang nakikita namin, ang panlaban lang talaga natin dito, proper education. Mm-mm. So halimbawa po ito ha, marami pa rin nagrereklamo na na-scam sila dahil nag-click ng link. Mm-mm. Galing daw sa Smart Aha. yung message, galing daw sa Globe, galing sa GCash o sa Yes. Maya. Pero ang tawag ng central bank dito, SMS hijacking. So nagbigay na ang warning ang Bangko Sentral nito. Nagbigay na siya ng warning na huwag niyo i-click to kasi mga fake to. Mhm. Pero marami pa rin nagki-click at nagbibigay ng information. Kaya nako, kawawa yung mga nakawan talaga ng pera dahil sa kulang sila sa information. Mhm, mhm. Yun nga no, Sir Art, at saka sinasabi nila na kahit na magkaroon tayo ng pinakamagandang teknolohiya para masawatan natin o mapigil natin itong mga scamming na ito, no, maganda pa rin daw yung ating magiging mindset. At isa dito yung tinatawag nila na zero trust. Hanggat maaari ay huwag agad daw magtitiwala. Ano bang masasabi mo doon, Sir Art? Oo, tama. Ang zero trust kasi framework siya ng cybersecurity na dapat isipin natin na walang user, walang device, Mm-mm. sa loob man yan ng kumpanya nyo, sa loob ng pamilya o sa sarili mo, na pwedeng mapagkatiwalaan. So dapat lahat ng access request, lahat ng gustong kumonek sa iyo, dapat explicitly verified at tuloy-tuloy yung authentication and monitoring. So ito yung tawag dito ay zero trust. So dahil sa zero trust, mababawasan yung mga fraud, mga scam, at mga cybercrime, Yes. kung saan yung mga data natin ang target o yung pera natin sa bangko o sa e-wallet ang target. Aha. Zero trust po ang tawag dito. Aha, yun. Naku, lalo na sa mga kumpanya, di ba, Sir Art? Naku, minsan yung mga empleyado nila walang kaalam-alam sa ganyan di ba? Oo. May mga scammer na nakakakuha ng information dun sa mga empleyado din. So anong pwede nating sabihin dun sa mga ganito? Pag ang kumpanya na hack o na breach, pag ang mayayamang tao na hack o na breach, makakabangon yan. Makakabangon sila dahil sa laki ng organization nila. Pero pag ordinaryong tao ang na-scam, Yun nga. 9,000 na lang na pang dialysis niya na wala pa. Ang laki ng epekto sa kanya at sa pamilya niya. Para sa mga kumpanya naman, ang zero trust kasi meron siyang tatlong core principle. So isa dito dapat i-verify natin explicitly yung mga kumo-connect sa atin. So lahat ng data points, user identity, yung status ng device, pati location, dapat i-verify lagi yan. Halimbawa, may nag-login sa inyo na ang address Russia, ang IP address Russia, pero ang kumpanya nyo, local lang, magduda ka na. So dapat pagdudahan talaga lahat. At dapat i-activate ng mga kumpanya yung least privilege access. Ibig sabihin nito, kung ano lang ang kailangang ma-access ng tao, yun lang dapat ang kanyang ibibigay sa kanya na access. At ang pangatlong principle ng zero trust ay dapat i-assume mo na may breach. O i-assume mo na magkakaroon ng breach. Dapat handa ka na manakaw yung data mo, ano dapat gawin. Dapat handa ka na pwedeng may umatake sa iyo, ano dapat gawin. Dapat mapag-usapan na yan sa kumpanya at gumawa na ng mga hakbang para ready na kayo kung ano ang Ano dapat man ang gawin. mangyari. Pero dapat Oo. siguro every now and then, yung mga empleyado nila, dapat ma-educate din at mapapaalalahanan parati, no? Kasi nakasalalay yung kanilang kumpanya doon. Tama. Oo. Kasi Oo. ang weakest link talaga ng cybersecurity, yung individual. Yes. So yun oo. nga sabi mo kanina, kahit gaano katatag yung cybersecurity Oo. posture mo, pag yung tao mo nagki-click pa rin ng link, nagpupunta pa rin sa porn sites. Yun Di nga. ba? Aha. Click pa rin ng click na mga kung saan-saang mga naniniwala pa rin sa mga message na may link at Aha. kiniklik pa rin nila to. Yun nga. Kahit gaano katatag ang cybersecurity posture ng kumpanya mo, nako, wala pa rin mangyayari. Nako, isa pa pala, Sir Art, ngayon nalalapit na yung eleksyon kasi
yung mga propaganda din, ano? Ito din yung isa sa mga concern ngayon in terms nga dito sa ano na ito, no? Sabi niya, yung mga dapat siguro kasi marami din mga deepfake, 'di ba, na ginagamit ngayon pagka mga ganito election. So paano natin mawa-warningan yung mga botante naman natin, 'di ba? Ang mga deepfake na to kumakalat siya sa social media. Mm. So kumakalat siya sa social media. Kaya tama yung ginawa ng COMELEC, nagbigay na sila ng letter papunta sa Congress natin at sa Senate yata. Na Aha. sinasabing dapat magtulungan tayo paano masawata tong deepfake na to. So ang unang pwede nating gawin yan, utusan ang Facebook. Kasi sa Facebook siya kumakalat. Aha. Utusan ang Facebook na pag merong deepfake na mga ganito, pag merong mga video na may question, dapat i-take down na kagad nila to. Mhm. So utusan lang natin ang Facebook. Ang problema kasi kala ng Facebook sobrang laki na sila. Kaya lahat ng scam, tingnan mo ha, lahat ng scam sa Facebook natin makukuha. Yes. Ngayon meron na sa TikTok, meron na din sa ibang platform, pero ang pinakamalaking platform natin, Facebook. Kaya dito sinishare ng mga kriminal yung mga deepfake nila. Oo. At ngayon nalalapit ng eleksyon, negative campaigning mangyayari dito. Pagsasalitain ng kandidato ng mga bagay na hindi niya sinabi, pagagawin siya ng mga bagay na hindi niya ginawa. At gaya ng scam na maraming nauuto, marami pa rin mauuto dito at maniniwala at isi-share. So para sa mga users natin, huwag niyong isi-share pag hindi verified yung information natin. So paano natin mabe-verify yan? Pumunta po tayo sa mainstream media. Pumunta tayo sa Radyo Pilipinas. Tignan natin kung nabalita ba ito sa Radyo Pilipinas. Nabalita ba ito sa Manila Bulletin. Pag hindi ito nabalita sa mga malalaking dyaryo, Inquirer, Star, at malalaking TV stations and radio stations, ibig sabihin nito, questionable siya. Wag muna natin isi-share hanggat hindi natin nabe-verify. Dapat i-verify po natin. Ang tawag dito, double sourcing. Nakita niyo yung information na yung kandidato niyo may video na masama, tignan natin sa ibang sources kung meron ba nagsusupport dito. Pag wala po, huwag niyo isi-share yan, i-block niyo na ang source niyan dahil nagpapalaganap siya ng fake news. Okay. Yun na nga no, kahit nga yung mga hindi deepfake mga ibang vlog, hindi naman lahat pero marami din doon sa mga ibang vloggers, 'di ba? Minsan hindi rin naaayon pati yung mga pinipresent nila ng mga photos, ng mga videos. Minsan may ganun din, 'di ba, Sir Art? Tama, oo. May nakita nga ako na luma yung video na pinakita niya. Tama yung sinabi niya, pero hindi na applicable kasi meron ng bagong video, meron ng bagong information tungkol doon. So titignan din to dapat ng mga viewers natin, ng mga listeners natin, na dapat tingnan niyo kung anong petsa nung senior niyang information. Gaya ngayon lalabas na yung mga video at mga information na walang pasok. Walang pasok. Pero yung pala 2003, 2004 Ayun pa. nga, yung mga ganon. 2025 na po ngayon. Oo. Kaya mag-ingat tayo sa mga date. Oo. At saka kasi, Sir Art, medyo dyan yung madaling maano dyan, yung halimbawa, hindi ka teki, lalo na yung mga senior natin, di ba? Wala nang ginagawa yung kundi mag-social media din, di ba? Minsan sila yung nakakapag-share. So, ano ba yung pwede natin gawin dun sa mga may edad na natin na mga kasama sa bahay? So ang senior Para hindi po at mga mabiktima. bata at mga bata, sila yung most vulnerable sector of the society natin sa cybercrime. Kasi yung mga senior natin napaka-trusting, Yes. sabik na sabik makipag-connecta sa mga kamag-anak at bigla merong magme-message na, "Oy tita, ako to." Padala ka naman ng GCash, padala ka naman ng Maya. So Oo. naniniwala ka agad. Aha. So ang request lang namin sa mga kabataan na nasa bahay ngayon, dapat i-educate niyo yung mga magulang at mga lolo at lola niyo. Pati mga tito at tita niyo, i-educate po natin dahil pag sila yung nabiktima, pati kayo mabibiktima din para tong Yun nga. COVID. Yes. Ang pinakamalapit sa iyo, yun yung unang mabibiktima. Pag nabiktima ka, sila yung unang
itatarget ng mga scammers. Aha. Naku, may bago pa ngayon, Sir Art, di ba? Yung voice cloning. Paano natin malalaman kung credible ba yon o hindi? Oo. Yun nga, sa pamamagitan ng AI ngayon, ang dali-dali ng mag-clone Yun nga. ng mga boses. Oo. So wala tayong pruweba, wala tayong matibay na ebidensya kung paano to mahuhuli. Aha. Pero dapat tignan nyo, kahit boses yan ng nanay nyo, Mm-mm. meron niyang kakaiba, may kakaibang accent, may kakaibang. So, hindi pa ganun ka-perfecto. Pero pag na-perfect na to, titignan nyo yung source. Ang number na tumawag sa'yo, foreign. Tapos alam mo, ang nanay mo, nasa Tondo lang. Mhm. Paano siya nakatawag na foreign yung number? So yun yung mga telltale signs Aha. na dapat nating tandaan. Maliliit na signs Mhm. na pwede makaligtas sa atin na maging biktima ng cybercrime. Oo, kasi ako nga, Sir Art, naka-experience tayo, no, na sunod-sunod, tatlong tawag, pero wala naman siya dun sa phone book ko. So, hindi ko siya sinasagot. Kasi yun nga, no, nakakarinig tayo na may mga ganun na pala ngayon, yung mga voice cloning na yan. So, okay ba na pagka ganun, hindi mo agad sasagutin? Pwede ba nating i-text yun kung talagang kilala natin sila? Oh, so halimbawa, ganun na paraan. So, i-text mo, sino to? Mm-mm. Pag sinabi niya, si tatay mo to. Okay. So, tawagan mo yung tatay mo sa ibang platform. Aha. Kung halimbawa sa text siya, nagsabi na, si tatay mo to. Aha. Tawagan mo sa Facebook, o Aha. puntahan mo, o tawagan mo yung mga kaibigan niya, o kapamilya mo na malapit sa kanya. Mm-mm. Mm-mm. So, maliliit na mga bagay na ang laki ng epekto pag Yes. ginawa natin Oo. kasi magiging ligtas tayo sa scam. Aha. Kasi minsan, yun din ang mahirap no? Yung may traces ka nung ano mo kunwari, ng mga info mo, meron kang pupuntahan, meron kang kukuhanin na pera, ang dami yung hinihingi na info. So, paano ba yung mga Oo, ganon? oo. So yun yung nagiging problema natin kasi kailangan nating gawin. Yun So nga ang cybersecurity kasi hindi siya on and off. Mhm. So isipin natin ang cybersecurity para siyang dial ng radyo. So kung Aha. ano lang yung information ibibigay mo, depende yon sa privacy na makukuha mo, sa information na makukuha. Mhm. Mhm. Halimbawa sa bangko, kailangan magbigay ka ng doon mismo, magtitil up ka ng pangalan, Yes. birthday, address. Oo. So pero kailangan kasi siya para ma-verify ng bangko Mm-mm. yung identity natin. Kaya Oo. pag may tumawag sa inyo halimbawa na sinasabing taga-bangko siya at kailangan niya ang address mo, kailangan niya ang pangalan mo, kailangan niya ang phone number mo. Huwag ka Yun. pong magtitiwala. Oo. Kahit na yung mga Oo, link-link dapat na yan, ingatan ano? natin. Paano ba Oo. nag-evolve yan? Paano ba nag-evolve itong mga taktika na ito, Sir Art, pagdating sa mga digital fraud? So, habang nag-i-improve yung technology, nag-i-improve din yung mga tactics nila. Mhm. So yun nga, kung gaya dati malalaman mo na scammer to kasi wrong grammar. Mhm. Ngayon gumagamit na sila ng AI. Grammarly. Oo. Gumagamit na sila ng AI. Oo. So dati pag nakita mo na ang nagpadala ng message sa'yo, Globe o Smart, maniniwala ka na Globe and Smart na to. Mhm. Pero ngayon, ginagawa ng mga scammer, hina-hijack yung SMS mo. Ayun nga, oo. So pag na-hijack yung SMS mo, pwede sila magpadala ng message sa'yo na ang sender ID, yung pangalan sa ibabaw Mhm. ng text, Ah, Globe, Smart, yun nga PLDT. Pero dapat nating tandaan na ang kumpanyang to, hindi yan magpapadala ng link Aha. para i-verify ang account mo. Aha. Pag meron kang message na tanggap galing sa Globe o galing sa Smart, tapos may link na pinapa-verify yung identity mo o i-click mo dahil nanalo ka sa raffle o meron kang i-claim Mm-mm. na points, scam po yan, wag maniniwala. Okay. Lagi nating isipin, pag SMS na may link, scam po yan. So Ayan. yun yung isa sa mga core principle ng zero trust. Ayun. Huwag magtitiwala kahit nagsabi pa yan na Globe siya o Smart Mhm. siya, Okay. huwag magtitiwala. Ayan. So, yan yung ating ngayon, zero trust sa lahat ng mga nakikita nyo at dumadating sa inyo dun sa mga
digital platform na yan. Anyway, naku Sir Art, wala na tayong masyado oras pero marami kaming nakuha no, na information at mensahe dun sa ating pag-uusap. Pero ito last na, ngayong 2025 ba, ano sa tingin mo, ang prediction mo, mas lalawak ba itong scale ng digital fraud? O masasawatan na natin ito? Mas malawak po at mas magiging advanced yung cybercrime at cyber fraud ngayong 2025 at sa susunod pang mga taon. Tandaan po natin na mas malaki na ang revenue ng cybercrime kaysa drugs. Wow, okay. Ganon kalala ang cybercrime at sabi nga ng DICT, national concern na to. Actually. Mga scam na to dahil sa dami na apektuhan. Kaya po, mag-ingat po tayo kung may katanungan kayo. Mag-message sa Scamwatch Pilipinas, sasagutin namin kayo. Okay. Naku, maraming salamat po ulit, Sir Art, sa oras mo, ha? Thank you. Thank you for having me, Glenn. Okay. Maraming salamat si Sir Art Samaniego, Cybersecurity Analyst. Sa ating pagbabalik naman po, mga kasama natin, si Mr. John Aris S. Makaspak, ang Director ng Systems and Productivity Improvement Bureau ng Department of Budget and Management o DBM. Pag-uusapan natin ang National Government Right Sizing Program o NGRP Bill. Sa pagbabalik na ating programa, Usap-Usapan. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik tayo sa ating programa Usap-Usapan. Sa second half ng ating program, ito makakasama po natin mula sa Department of Budget and Management, si Mr. John Aris S. Makaspak, Director, Systems and Productivity Improvement Bureau. Sir, maganda umaga po. Hi, magandang umaga po, Miss Ven, at sa inyong mga taga-subaybay. Okay, ayan. Sir, nabanggit natin kanina no itong tungkol sa National Government Right Sizing Program o NGRP Bill kasi mismong si Secretary no si Budget Secretary Amena Pangandaman ay nagsabi na ito ay makakatulong para ma-address natin yung mga unfilled positions dito sa ating gobyerno. Pero bago 'yon, Sir Aris, ano po ba itong National Government Right Sizing Program Bill para dun sa ating mga empleyado sa gobyerno? Yes, ang National Government Right Sizing Program po or NGRP ay isang reforma na isinusulong sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Ang layunin po nito ay palakasin ang kapasidad ng gobyerno na gampanan ng mga tungkulin at magbigay ng mas mahusay na serbisyo sa publiko.
Ang implementasyon po ng programang ito ay tutulong na gawing mas simple at epektibo ang operasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng pagsasaayos ng kanilang mga organizational structure at manpower complement. Sa ganitong paraan, mababawasan po yung mga tinatawag natin na mga unnecessary na proseso, ng mga regulasyon at oras ng pagproseso sa mga transaksyon sa gobyerno. Layunin din po ng NGRP na napalakasin ang mga sektor o ahensya ng gobyerno na nangangailangan ng suporta at para mailaan din yung tamang resources para sa mga sektor o ahensya na to. Layunin din po natin na tanggalin ang mga hindi na kailangang gawain, yung mga programa o proyekto. Ito po yung tinatawag natin na mga redundant o yung mga duplicative o yung mga hindi na kailangan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mabawasan ang mga nasasayang na pondo para sa mga programang ito. So sa madaling salita po, layunin ng NGRP na gawing mas efficient at maayos ang operasyon ng gobyerno para sa mga proyekto at gawing mas effective yung pag-allocate po natin ng resources at mapabuti yung serbisyo para sa mga mamamayan. Okay. So talagang para mas mapaganda yung service. Pero eto Sir Aris kasi yung mga sinasabi ng mga nasa gobyerno, no? Paano daw po yung mga maapektuhan? Kasi sabi mo po kanina, may mga redundant, no? May mga hindi na kailangan na mga ahensya. So ano po yung mangyayari kung maapektuhan naman ng mga ahensyang ito, yung ibang tao sa gobyerno? Well, yung mga posibleng maapektuhan po nung pagpapatupad ng right-sizing program, meron po silang essentially dalawang options, no? Una, yung mga affected po, pwede po silang i-reskill or i-retool para po magkaroon sila ng kapasidad o ng kakayahan na ma-hire dun sa mga ahensya na kailangan yung kanilang serbisyo. Isa po sa mga option din ng mga posibleng maapektuhan ng right sizing program sa mga posibleng mag-separate po from the service, may mga kukuha naman po sila ng mga insentibo sa ilalim po ng panukalang batas. Okay. So, Sir Aris, kung meron nung sinasabi tayo na yung redundant, tapos overlapping, di ba? Ano po mangyayari doon? Magkakaroon po ba ng merging? At kung magkakaroon po ng merging, ano magiging basehan natin para maisama natin yung mga empleyado na nandun sa nawala, no, yung na-erase na agency para emerge dun sa isang ahensya. Ano yung magiging basehan po natin? Well, siguro po para mas mabigyan ko ng tamang konteksto yung pagsagot sa katanungan po ninyo, i-discuss ko lang po yung pagpapatupad ng NGRP. Ito po yung nakikita natin na proseso ng pagpapatupad po ng programang ito. Una-una po, magkakaroon po ng Committee on Right Sizing the Executive Branch. Okay. Ito po yung tinatawag natin na CREB. No? Ito po ay kabibilangan ng Executive Secretary at ng Secretary ng DBM na magiging co-chair po ng CREB. Kasama po sa mga miyembro ng committee na to, yung National Economic and Development Authority Secretary, yung chairperson po ng Civil Service Commission at yung Director General ng Anti-Red Tape Authority. Yung CREB po essentially yung mangunguna at mamamahala sa implementasyon ng NGRP. Yung NGRP po magbibigay din ng kapangyarihan sa Pangulo na palakasin ang kakayahan ng mga ahensya ng pamahalaan upang tuparin ang kanilang mga pangunahing tungkulin kagaya po ng pag-alis o paglipat ng mga tungkulin, programa at proyekto na sobrang paulit-ulit, no? Ito yung mga hindi na kailangan o dumodoble sa ginagawa ng iba pang ahensya. Magkakaroon din po ng kapangyarihan ang Pangulo na magsagawa ng mga hakbang na magreresulta sa paglikha, reorganisasyon, pagsasaayos, pagsasanib, o yung mga tinatawag po natin na merger, yung pagpapagaan o pagbuwag ng mga ahensya at tanggapan base sa mga tiyak na batayan at alinsunod sa resulta ng masusing pag-aaral. Kasama din po sa kapangyarihan ng Pangulo yung pagbuo at pagbigay ng mga safety nets para sa mga empleyado ng mga ahensyang maaaring maapektuhan
ng mga hakbang sa right sizing ng pamahalaan. So, to answer po yung question ninyo kanina, magkakaroon po ng masusing pag-aaral ng mga mandato, mga tungkulin, mga sistema, at struktura ng mga organisasyon, including po yung kanilang mga staffing complement ng mga ahensya na naaayon sa role ng gobyerno at naangkop na government intervention para sa iba't ibang sektor ng lipunan. Para makita rin natin po dito yung mga areas of dysfunction kung meron man at yung mga bureaucratic inefficiencies sa pamahalaan. Gusto rin po nating alamin yung kahalagahan ng mga mandato ng bawat ahensya ng gobyerno kasama ang kanilang mga programa at proyekto at mailatag ang mga rekomendasyon tungkol sa naaayon na gampanin, mandato at tungkulin ng mga ahensya. Maging ang mga corresponding organizational actions na maaaring isakatuparan upang mas maging maayos ang serbisyo ng gobyerno. So, sa ngayon po ba, Sir Aris, meron na ba tayong mga datos dyan? Bago simulan, meron po ba mga initial na mga ahensya na natukoy na para isailalim po dito sa right sizing? Sa ngayon po, sa ilalim po ng bill na naipasa sa House of Representatives at yung bill po na na-file sa Senate, kasama po sa implementasyon ng NGRP ang lahat ng ahensya sa ilalim ng executive branch. Meron po tayong 26 na mga departamento, mga 131 more or less na attached agencies, mga komisyon, board, council, at 3 po na other executive offices. Kasama rin po dito yung mga government-owned or controlled corporations na hindi saklaw ng GCG or ng Governance Commission for GOCCs under Republic Act number 10149. So yung mga ahensya po na to, yung mga GOCCs na ito na hindi saklaw ng GCG, nasa ilalim po ng DBM ang pangangasiwa sa kanilang mga staffing and compensation standards. Yung hindi lang po saklaw ng programang ito, dahil meron mga specific standards na po na nakatalaga para sa kanila, ay yung mga guro o yung mga teaching-related position sa mga pampublikong eskwelahan, no? Yung mga elementary, high school, yung mga technical or vocational schools, state universities and colleges, at yung mga non-chartered na mga tertiary schools po. Hindi rin po kasama sa implementasyon ng NGRP yung military at uniformed personnel sa ilalim po ng Department of National Defense, ng Department of the Interior and Local Government, yung Department of Transportation, Department of Environment and Natural Resources, at ng Department of Justice. Okay. So, yung mga GOCCs po at mga government financial institutions naman na saklaw ng GCG, yung GCG issuances po yung mag-govern po sa kanila. Yung sa ibang ahensya naman po ng pamahalaan o yung ibang branches po ng gobyerno, particularly the legislative and the judiciary, pati na rin po ng mga constitutional commissions, including yung Office of the Ombudsman, pwede po silang mag-right size naman, no? So they are encouraged to adopt the policies and the principles under the NGRP. Pati po yung mga local government units, ganun din. Hindi naman po sila saklaw din mandatorily yung program. So meron po silang local autonomy and they can do right sizing on their own. Okay. So, bahala na yung mga LGU natin kung ano yung gagawin nilang right sizing. Tama po yun. Ayun. Sa ilalim po ng local government code kasi, ang mga lokal na pamahalaan ay may kapangyarihan to design and implement their own organizational structure base sa tatlong kondisyon, no? Yung service requirements, financial capacity, at yung compliance po nila dun sa minimum standards prescribed by the Civil Service Commission. Other than that, syempre meron po silang autonomiya. Sir, paano yung isasagawang reclassification? Meron na po ba tayong mga plano dyan para dun sa reclassification na yan? Tsaka, paano sir, yung mga, may mga job order, yung mga contract services? Well, depende po sa magiging resulta ng pag-aaral na isasagawa bilang parte ng implementasyon ng NGRP. So maaaring magkaroon po ng reclassification
kung merong substantial changes sa regular duties ng mga incumbent sa isang posisyon. So halimbawa po rito ay yung pagbabago sa position title, sa salary grade at sa position level. So pwedeng may apply po ang reclassification sa iba't ibang sirkumstansya, no? So kung meron pong pagbabago sa level o kategory ng isang ahensya ng gobyerno na makakaapekto sa antas ng mga key positions nito. Yung kung meron pong mga pagbabago din sa bilang at sa iba pang mga factor na ginagamit upang matukoy ang naaayon na position at antas alinsunod sa existing na position classification standards na piniprescribe po ng DBM at yung pag-reclassify po ng mga position ay alinsunod sa batas o utos ng Pangulo at yung iba pang mga kondisyones po o mga circumstances na maaaring matukoy ng Department of Budget and Management. Oh. With regard naman po sa mga job order and contract of service, ito po isa to sa mga gusto nating ma-address din, no? So, under the right sizing program, posibleng maiwasan na po yung pag-hire ng job order or contract of service personnel dahil madedetermine na natin kung ano ba yung tamang angkop na organizational structure and staffing complement ng isang agency. So as much as possible, yung i-create po natin ay yung mga permanent positions na. Okay. Sir Aris, meron po nagtatanong dito, kasama daw po ba sa right sizing ang PCO? Sa ngayon po, hindi pa po natin masabi. They are covered. Pero kung ang magkakaroon ba ng pagbabago sa PCO, hindi pa po natin yan masabi ngayon kasi mayroon po kaming ginagawa sa ngayon na sector review. So pinag-aaralan po natin yung bawat sektor ng gobyerno. So covered po dyan yung mga ahensya sa ilalim ng isang sektor. So I think yung PCO po ay nasa ilalim siya ng general governance. So ongoing po yung study po natin. Kung ma-determine po natin na kailangan palakasin pa, kailangan palawigin, o may mga kailangang i-abolish na mga unit or division or position sa isang ahensya kasama na po ng PCO, yan po ay i-recommenda natin sa ating Pangulo. Kung yung NGRB po ay maisabatas at magkaroon ng Committee on Right Sizing the Executive Branch na kung saan yung DBM po ay gaganap ng isang napakalaking papel, no? Unang-una, yung DBM Secretary will sit as the chairperson o co-chairperson, kasama po yung Executive Secretary at yung DBM din po yung magsisilbing secretariat niyaan. So yung sa sector review, isa rin po yung DBM sa mangunguna sa paggawa po niyan. So to be determined pa po yun, particular Okay. sa mga particular agencies kasama po ng PCO. Ayun, okay. Eto naman, sir, sakali po no, na maisabatas itong NGRP bill na ito. Meron po ba tayong time frame? Meron ba tayong oras na pwede nating ma-estimate para ma-implementa po ito? Well, sa ngayon po, yung timeline natin, preferably sana within the term of the administration, atin pong fully maipatupad yung NGRP. Kasi po ito ay malakas na isinulong sa ilalim po ng administrasyon ni Pangulong Marcos. So, target po talaga natin ay may patupad po yan within this administration din. So, sakaling maipatupad na ito, ano yung mga nakikita natin talaga na magiging benepisyo ng pamahalaan natin dito? At saka syempre yung mga empleyado natin sa gobyerno. Well, katulad nga po ng nabanggit ko kanina, yung NGRP po ay naglalayon na gawing simple at epektibo yung ang operasyon ng iba't ibang ahensya, no, sa pagsasaayos ng mga organizational structure and manpower complement. Gusto rin po nating palakasin yung mga sektor o ahensya ng gobyerno na nangangailangan ng suporta at mapaglaanan sila ng angkop na resources para matupad nila yung kanilang mga tungkulin at mandato. At tanggalin yung mga hindi na kailangang gawain. So ultimately po, yung magbe-benefit po dito ay yung taong bayan na beneficiary po ng mga programa at proyekto ng pamahalaan. Yung mga empleyado naman po, malaki rin po yung magiging tulong sa kanila kasi yung mga
kumbaga kung hindi angkop yung kakayahan mo dun sa ginagawa mo, posibleng ma-address din po yan sa NGRP at mailagay ka dun sa isang ahensya o sangay ng pamahalaan na kung saan mas magiging productive or mas makakontribute ka sa implementasyon ng isang mandato o role ng isang agency. Aha. Okay, nako Sir Aris, maraming salamat po sa oras nyo. Pero may mensahe ba kayo para dito sa NGRP bill na ito? Ako po, final message na lang siguro. Unang-una, Sige pa. gusto ko pong magpasalamat sa pagbibigay sa amin ng oportunidad. Kasi kami po, isa po sa mga challenges namin sa sulong ng NGRP ay yung mga misconception, no? So maraming nagsasabi na kapag daw ipinatupad yung NGRP, posibleng marami daw yung mawalan ng trabaho, posibleng may mga ahensya daw na ma-abolish. So batid naman natin na isa po ito sa mga concern ng taong bayan, particularly ng mga presently na empleyado ng gobyerno. So gusto ko pong i-take yung opportunity to para linawin na yung NGRP po ay hindi po naglalayong alisin, no, o bawasan kaagad yung mga empleyado ng gobyerno. Sabi ko nga po kanina, magkakaroon po ng masusing pag-aaral, no? Dapat po hindi po tayo mangamba. Kasi may mga safety nets naman po under the NGRP bill na magpoprotekta sa mga kawani ng pamahalaan. Kasama na po kami doon ng mga taga DBM din. Kasi yung DBM kasama po kami sa mga pag-aaralan din, no? So, yung NGRP po, gusto nating masolusyonan dito yung mga problema ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga tungkulin o mandato na nagdodoble o yung mga redundant o hindi na gaanong nagbibigay ng halaga, no? Gusto rin natin pagbutihin yung productivity ng pamahalaan at ng mga empleyado sa pamamagitan ng pagsisiguro na nagbibigay ang mga programa ng bawat ahensya ng naangkop na structure at tamang dami ng tao upang magampanan ang mga mandato at tungkulin at pahusayin ang interoperability ng pamahalaan at paghahatid ng serbisyo upang makapagbigay ng mga pampublikong serbisyong nakatuon sa mamamayan at nagbibigay ng higit na halaga sa mga Pilipino. Kaya naman po patuloy itong sinusulong ng DBM at ng pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Marcos upang palaksin po ang gobyerno sa pagbibigay ng mga dekalidad na serbisyo para sa mga mamamayan. So again, maraming salamat po sa pagbibigay po ng opportunity po na ito sa DBM. Okay, maraming salamat din po Sir Mr. John Aris sa inyong oras. Maraming salamat po, sir. Ayun, si Sir John Aris Macaspac, ang Director, Systems and Productivity Improvement Bureau ng Department of Budget and Management. Naku, wala na tayong oras. Maraming salamat sa mga nakasama natin sa ating technical side, kay Julian Aliston at kay Ronnie Bumatayo. Sa ating production side, kay Erwin Peñano at kay Bea Gaza de Guzman. Maraming salamat po sa mga naging panauhin natin. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programa Usap-Usapan. Ako po si Ven Blones. Antabayanan pagkatapos ng ating jingle, ang balita mula sa ating kasama na si AJ Ignacio. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita